So ang result niyo po ng x-ray ay 5 hours pa po ang 5 hours pa po darating. So balik na lang po kayo ng 5 hours. Okay po, Doc. Babalikan na lang po namin. Ate, saan pala tayo pupunta? Kumain na lang muna tayo sa McDo. Ate, namimiss ko na sila tatay at si nanay. Oo nga, ako din nakakamiss sa Benguet. Oo, tinuturuan tayo ni tatay magtanim ng palay. Tapos si nanay naghahain ng pagkain. Good morning, ma'am. Ano pong sa inyo? Ikaw, Rosa, ano gusto mo? Kung anong kasya sa bulsa mo, Okay ka lang? okay lang ako. So, ano pong gusto nyo? Ano kaya? Di ko alam eh. Uy, ang tagal. O, anong bang meron dyan? Ano pong meron kayo? Meron po kaming Big Mac, Quarter Pounder, Chicken McDo, McNuggets, Cheeseburger, Fries, Apple Pie. Big Mac ha? So, meron pala kayong Small Mac. Small Mac? Wala naman pong ganun. Ano pa yan? Gusto ko lang yung simpleng hamburger. Yung wala ng burlolay pa. Ay, buti na lang. Regular hamburger ang gusto mo. Magkano po? 15 isa. Nakalagay yung presyo sa taas. So, isang regular hamburger at isang Coke. Ay, mali. Dalawa na lang pala. Oo, 2 regular at 2 Coke. Sige, yun na lang. Ay, sa wakas. Enjoy your meal, ma'am. Nox, spoken in English pala. Oo, very high class, syempre. Payat mo na ha, ganda mo pa rin. Tigilan mo nga, you. Sarap nito ha. Kaya nga eh. Bihira tayo kumain sa labas. Kung meron man, sa sweldo, day ko lang. Pinipili lang natin yung maliliit na noodles na malapit sa palengke. Isang bowl lang order natin. Hihingi na lang ng extra na bowl at kutsara. Minsan isang siopaw at coke, hating kapatid tayo lagi. Kaya nga eh. Hoy, kain ka lang. May kalahati ka pa oh. Walang tira ha. Hindi na ako gutom. Ayan ka na naman eh. Baka papayat ka lalo niyan. Mahirap na nga matulog sa lugar natin. Biruin mo, wala pang isang tao yung haba ng sahig. Nakapatong na sa pader yung paa ko. Ikaw naman, pabaliktad. Ate, sa'yo na lang yung kalahati ng burger ko. Ikaw na kumain yan. Matagal pa yung resulta ng x-ray mo eh. Baka gutom ka, ate. Okay lang yon para akong isang toro. Kapal lang. Mahirap talaga ang isang clerk. Hindi ako nagpapanggap na isang small-time clerk sa isang relihiyong pangkatoliko. May isang lecture doon. Lancer ang kotse niya. Makikita niya na mahirap ako. Namimigay ng tinapay tuwing tanghalian. Sobrang banal daw niya ayun sa mga chismis sa campus. Muntikan na doon maging pare. Nagdadasal siya sa kasabay ng rosaryo habang walang klase. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Ang bait niya, namimigay ng tinapay sa akin. Noong Valentine's Day, binigay niya ako ng isang buong manok na hilaw. Sinakay ako sa kotse niya. Tapos, nang biglang liko, dinala ako sa isang motel. Binigay ko ulit yung manok at umalis. Hindi na siya namimigay ng tinapay ulit.
Ang burger ko, may sesame seeds sa bun. Wala yan sa burger ko. May lettuce, onions, pickles, tomatoes. Wala yan sa burger ko, 100% beef. Wala yan sa burger ko. Extra juicy kasi flame grilled. Wala yan sa burger ko. Wala. If you want a burger that's not a poser, don't make do. Make it a Burger King Whopper, the flame grilled burger that's extra juicy with mouth-watering flavor. Hihirit ka pa. Wala. Mas masarap nga. Pabait? Order ka, no? 79 pesos lang ang junior size. The Burger King Whopper, flame grilled, extra juicy. Grabe naman yun. Kaya pala bigay ng bigay, may binabalak pala. Gusto ko sana sabihin kay Dean, hindi lang ako makapagsabi, hindi ko dapat matamaan yung iba, basta long time na ako sa college. Ayun. May mga nagsasabi na masyado na raw akong matalino para sa isang clerk, pero dyan muna ako kasi mas matalino ka sa akin. Sus, hindi ah. Hi! Plano kong paaralin ka kung saan ako magtatrabaho. Laki ng nababawas ko sa sweldo gawa ng pag-aaral natin. Kinakausap ko yung teacher kung pwedeng mag-grad. Sige lang ate, kaya ko na yun. Ano pa bang meron sa'yo? Kung meron kang katalinuhan, kagandahan? Ay, tumigil ka na nga. Paano kung hindi maganda yung resulta ng x-ray ko? Bibili na lang ako ng gamot para kahit pa paano gagaling din ng sakit mo. Eh paano yung mga mamahal ng mga gamot at check-up? Iwasan na lang natin yung kain natin sa McDo. Nung bata pa ako, hindi ko pa naranasan yung kampante na parang yung sa cashier. Medyo naiinis ako sa kanya. Takot ako makipag-usap-usap sa mga counters. Nag-aaway pa kami ni nanay para lang pilitin ako mag-withdraw sa bangko. Tapos nung nasa probinsya pa tayo, hindi ko talaga kaya, mahiyain talaga ako. Oo nga, naalala ko. Napaihi ka sa harap ng bank teller. Grabe, nakakahiya talaga. Oo nga pala, wag ka nang mag-alala sa akin, kaya ko to. Ikaw ang nagpapagaan sa akin. Wala akong makukuha na pera galing sa pag-aalala ko. Ayos ka lang ba? Pwede ko na muna ihinto ang pag-aaral ko para makaipon tayo. Kapag hindi na maganda ang sitwasyon, doon na lang ako hihinto. O, tapos na, usapan na yon. Ay, buti ang dali mong kausap. Hoy, Rosa, baka gusto mo ng french fries. Bihira ka nang kumain eh. Dapat medyo maayos ka tignan pag kukunin na natin yung resulta. Huwag na kaya ko pa. Huwag na, kaya ko pa. Hala, nangyari. Pasensya na po talaga. Sige lang, okay lang. Ako na bahala dyan. Okay lang ba siya? Rosa, okay ka lang? Okay lang po. Sige lang. Medyo bigyan ng espasyo para makahinga. Okay lang. Okay lang. Sige lang po. Ako na magpupunas ng lamesa nyo. Sige lang. Ako na magbahala. Ala, may dugo! Rosa, tara na, pumunta na tayo sa ospital. Sige lang. Ako magbahala.